Nanalangin ako habang ako ay nasa simbahan at humingi ako ng sign na kung sino ang lalaking tatawag sa akin ng gabi na yon ay sa kanya ko na ipapaubaya ang aking pagkababae. Dahil siya na ang pipiliin ko na makakasama habang buhay kaya ipapaubaya ko na sa kanya ang sarili ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Katleya at buwan po ng March nung ako ay nanalangin. At hating gabi na nang may tumawag sa kanyang isang lalaki na medyo matagal na ring nandiligaw kay Katleya at tawagin naman natin siyang Cosmos. Kaya ang nasa isip ni Katleya ay ito na ang sign na hinihingi niya dahil ito ang hiniling niyang oras na may magparamdam sa kanya. Kaya simula ng araw na yon ay si Cosmos ang naging kanyang sandalan lalo na nung panahon na pumanaw ang kanyang ama. Naging madalas na rin ang pagkikita nilang dalawa ni Cosmos lalo na nung naging iisang paaralan na lang ang kanilang pinapasukan kahit magkalayo pa sila ng barangay. Hanggang sa umabot na ng mahigit isang taon ang kanilang relasyon at buwan naman ng August nang mapansin ni Katleya na hindi pa dumarating ang kanyang buwan ng dalaw. Naging madalas na rin ang kanyang pagkakasakit kaya nararamdaman ni Katleya na parang siya ay nagdadalang tao na. At nang masigurado na nilang dalawa na siya ay buntis ay itinago muna nila ito sa kanyang ina dahil ang nanay ni Katleya ay nasa Maynila pa. Kaya nang medyo lumalaki na ang tiyan ni Katleya ay sinabihan siya ni Cosmos na wag munang umuwi sa kanila. At dahil hindi naman nila kayang itago ng panghabang buhay ang kanyang pinagbubuntis ay nalaman ito ng mga kapatid ng nanay niya. Kaya sobra na lang ang naging galit sa kanya ng kanyang mga kamag-anak hanggang siya ay nakapanganak. Habang si Cosmos naman ay nagtatrabaho sa Maynila at doon na rin sila nanirahan. Pero ilang buwan pa lang si Cosmos sa kanyang pinagtatrabahuhan ay parang may napapansin ng kakaiba si Katleya. Dahil palagi siyang nilalambing ni Cosmos at tuwing umuwi ito sa kanila ng gabi ay tumatambay ito sa kanilang likod bahay. Kaya muling nanalangin si Katleya na bigyan ulit siya ng sign kung meron bang ibang babae si Cosmos. Kaya sinubukan ni Katleya na mag-login sa Facebook account ni Cosmos gamit ang isa niya pang number at doon na nakita ni Katleya na merong ibang account na ginagamit si Cosmos. Bigla na lang siyang nanginig sa galit ng mga oras na yon na para bang gusto niyang jombagin si Cosmos habang siya ay natutulog. Dahil dito na nalaman ni Katleya na merong ibang babae si Cosmos at kasamahan niya pa ito sa trabaho at iisang department lang sila. At ang babae ni Cosmos ay may sarili ding pamilya, may asawa at mga anak na rin kaya nagkahiwalay din silang dalawa dahil natakot ang babae na magsumbong si Katleya sa kanyang asawa. Kaya pagkatapos nun ay pinatawad niya pa rin si Cosmos dahil iniisip niya ay ang anak nila na ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Pero ilang buwan nang lumipas ay nanaginip si Katleya na meron na naman daw ibang babae si Cosmos. Kaya paggising ni Katleya ay kinumpronta niya agad si Cosmos at sinabi niya ang tungkol sa kanyang panaginip at ang sabi naman sa kanya ni Cosmos ay hindi na mangyayari yon. Kaya sinubukan na naman ni Katleya na mag-login sa FB ni Cosmos gamit ang dati niyang number na ginamit niya sa pambababae. Dito na naman muling bumungad kay Katleya ang conversation ni Cosmos at ng iba na namang babae na sabay pa silang kumakain. Dahil ang bagong babae ni Cosmos ay kasamahan niya na naman sa trabaho pero magkaiba naman sila ng department. Kaya muli niya na naman pinatawad si Cosmos at nag-decide na lang siya na magtrabaho na rin para kahit papano ay malibang. At dahil mismong pinsan din ni Cosmos ang nag-alok kay Katleya na pumasok sa pinapasukan trabaho din ni Cosmos para magkasama na sila. Kaya simula noon ay bumalik na sa dati ang kanilang pagsasama pero ilang taon lang ang nakalipas ay nagsimula na namang maghinala si Katleya na may ibang babae si Cosmos. Dahil naging magkaiba ang oras ng kanilang trabaho, pang umaga si Cosmos at panggabi naman si Katleya. At tuwing araw ng linggo ay pinipili lang ang pinapapasok sa kanilang trabaho kaya nagulat na lang si Katleya nang nakaalis na pala si Cosmos nang hindi niya man lang namamalayan. Pumunta daw si Cosmos sa bahay ng kanilang kumpare na malayong malayo sa kanilang bahay dahil daw may birthday. Kaya kinailangan pumasok ni Katleya nung araw na yon kahit wala pa sa tabi niya ang kanyang asawa. Pero pagdating ni Katleya sa kanilang trabaho ay narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga kasamahan na ang kanyang asawa na si Cosmos ay nakikipag-inuman kasama ang kanyang kaibigan na kasama rin nila sa trabaho. Sinubukan nilang tawagan ang kanyang kaibigan na sinasabing kainuman daw ni Cosmos pero sumagot naman ito nang naka-off ang camera. Tinanong nila ang kanyang kaibigan kung kasama niya ba si Cosmos, sumagot naman ito ng hindi dahil kakauwi niya lang. Pero iba pa rin ang kutob ni Katleya na para ba siyang nagdududa at gusto niya na sana mag-half day nung araw na yon pero hindi siya pinayagan ng kanyang manager. Kinabukasan na nakapag-out si Katleya kaya ang una niyang ginawa ay chinat niya ang mga magulang ni Cosmos at tinanong niya kung nakauwi na siya. Pero ang sabi ng mga magulang ni Cosmos ay hindi pa raw dumarating sa kanilang bahay kaya hindi na umuwi si Katleya at dumiretso na siya sa bahay ng kanilang kumpare na sinabi ni Cosmos na pinuntahan niya. At nang makarating na siya sa bahay ng kanyang kumpare ay walang nagbubukas ng gate para sa kanya dahil parang tulog pa ang mga tao sa loob. Pero sa ilang oras na pagtsatsaga niyang kumatok ay nagising ang anak ng kanyang kumpare at yun ang nagbukas ng gate para sa kanya. Hindi pa nakakapasok sa loob si Katleya ay nakita niya na napalabas ng bahay ng kumpare niya si Cosmos na walang damit. Pero imbes na ayain siya ni Cosmos na pumasok muna sa loob ay bumalik itong mag-isa para kunin ang kanyang mga damit at bag na naiwan sa loob ng bahay ng kanyang kumpare. Pero dahil brainy si Katleya at malakas ang kanyang kutob ay dire-diretso siyang pumasok sa kwarto ng kanyang kumpare para tignan kung sino-sino ang nakasama nila sa inuman. At dito na nakita ni Katleya na nandun ang kanyang kaibigan na sinasabing kasama ni Cosmos. Hindi pa nakakapagsalita si Katleya ay bumungad agad sa kanya ang kaibigan at sinabi sa kanya na kakarating niya lang daw. Kaya dito na napatunayan ni
ni Katleya na tama ang kanyang kutob at nagsisinungaling ang kanyang kaibigan pati na rin si Cosmos. Kaya paglingon niya kay Cosmos ay ginombag niya agad sa sobrang galit niya dahil alam niya na silang dalawa ang magkasama sa isang buong magdamag. At ang kumpare naman ni Katleya ay meron din ibang kalandi ang babae kaya alam niya na magkakamtsaba silang apat. At habang bumabiyahe sila pa uwi ay tuloy pa rin ang kanilang pag-aaway kaya kinuha niya ang cellphone na ginagamit ni Cosmos at dito niya na naman nakita na meron na naman itong ibang babaeng kinakausap. Marami din siya nakita na screenshot ng conversation nila at may mga picture pa na magkahawak sila ng kamay. Kinagabihan ay kinailangan ni Katleya na bumalik sa kanilang trabaho kahit medyo lutang pa siya at nagawa niya pa ring patawarin ng paulit-ulit si Cosmos. Dahil ang palaging sinasabi sa kanya ni Cosmos ay nag-iisa lang si Katleya na mahal niya. At pagpasok ni Katleya sa kanyang trabaho ay kinausap siya ng isa nilang kasamahan na may nakakita daw kay Cosmos na sinundo na naman ang kanilang kaibigan. Kaya hindi na tinapos ni Katleya ang araw ng kanyang trabaho at bigla na lang siyang umuwi para jombagin si Cosmos. Kaya sinimulang tawagan ni Katleya ang mga number na nakasave sa cellphone ni Cosmos at dito niya na napagtanto na iba't ibang babae pa pala ang nakakasama ni Cosmos bukod pa sa kanilang kaibigan. Pero pagkatapos ng paulit-ulit na panloloko sa kanya ni Cosmos ay hindi niya pa rin ito magawang iwanan. Bumalik sa dati ang kanilang pagsasama pero paglipas lang ng 5 buwan ay may nabalitaan na naman si Katleya na meron na namang ibang babae si Cosmos. So na naisipan ni Katleya na lumayas na sa kanilang bahay at dali ng kanyang anak at pumunta sila sa bahay ng kanyang kuya pero hindi niya masabi kung ano ang kanilang problema. Kinausap si Katleya ng miyembro ng kanyang pamilya na ayusin na lang ulit ang kanilang pagsasama para hindi masira ang kanilang pamilya. Kaya kahit sabihan na siya ng mga kakilala niya na siya ay tanga-tanga ay patuloy niya pa ring minamahal si Cosmos at pinapatawad. Kaya ang ginawa ni Cosmos para bumalik sa kanya si Katleya ay nag-resign na siya sa kanyang trabaho at nagpa-extra-extra na lang sa iba. Sobrang saya naman ni Katleya dahil walang babae nakatrabaho si Cosmos pero ilang buwan lang ang nakalipas ay may nag-apply sa kanila na magjowa na tawagin naman nating Jasper at Jane. Kaya nagulat na lang si Katleya nang mabalitaan niya na pinaghiwalay ng brand si Jasper at Jane. Kaya nagsimula na naman mag-imbestiga si Katleya at dito niya na naman nakita na nakakausap ni Cosmos si Jane at dito sila naglalandian sa isang online app. Kaya sinubukan kausapin ni Katleya si Jane at ang sabi sa kanya ay nagbibiruan lang daw silang dalawa. Halos araw-araw na po kaming nag-aaway dahil wala na po talaga akong tiwala sa kanya lalo pa ngayon na may gaganapin daw na swimming. At noong una ay sinabihan niya ako na isasama niya ako pero ngayon ay sinasabihan niya ako na hindi daw pala ako pwedeng sumama dahil sabit lang din daw siya. At ang pinaka nakakainis pa yung swimming ay gaganapin sa mismong araw ng anniversary namin at ang makakasama niya ay walang iba kundi si Jane. Lalo pa po ako nag-iisip ngayon dahil sa tinatrabahuhan niya ay nachichismis na sila na meron daw silang relasyon ni Jane. Hindi ko po alam kung totoo ang sinasabi ng mga katrabaho niya o naiinggit lang sila sa asawa ko dahil si Cosmos po ay may itsura at magaling po siya sa computer. Huwag niyo naman po sana akong i-judge sa pagiging tanga ko. Gusto ko lang pong humingi ng advice dahil hindi ko po kayang mag-open sa mga kapatid ko. Sana po mabasa ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Grabe ang haba. So bakit yun nalamunan ko? Syempre dahil iba si Ate Charis nyo, hindi kita papayuhan ng hiwalayan mo dahil hindi mo naman yung gagawin. Parang feeling ko kasi naman hid ka na eh. Parang nakasanayan mo na niloloko ka na lang ng paulit-ulit at paulit-ulit ka na lang ding nagpapatawad. Hindi ko naman sa nilalahat pero meron talagang mga tao kapag alam nila na patatawarin sila, hindi sila takot manloko dahil alam nilang isang sorry mo lang ay tapos na. At doon naman sa sinabi mo na baka kaya lang nachichismis si Jane at si Cosmos ay dahil baka naiinggit ang mga katrabaho niya dahil si Cosmos ay pogi at magaling sa computer. Pwede mo sabihin naiinggit kung hindi mo pa siya nahuling ng bababae nang dahil sa chismis. Eh di ba yung ilang ulit niyang pambababae ay nalaman mo nang dahil sa mga chismisan sa mga trabaho nyo. Kaya para sa akin ang gusto kong ipayo sa'yo ay bakit hindi mo subukang mahalin yung sarili mo? Kasi parang wala nang natira sa'yo eh. Parang binigay mo na lang lahat kay Cosmos at para sa pamilya nyo. Kasi parang dito tayo nagsisimula magkaperde-perde. Pag sumobra yung binigay nating pagmamahal sa isang tao na umaabot na tayo sa punto na hinahayaan na lang natin kung ano yung gusto nilang gawin sa atin. Yung paulit-ulit na lang tayo nagpapatawa dahil ayaw natin na mawala sila sa atin. Kaya dahil dyan, nandito na naman ang ating everyday graduation day. So graduate ka na, Debod Saison, Novi, Ganda Barete, Ana, Liza Rimando at Pinoy Cooking Tips. Kaya para sa mga gustong sumulat kahit gaano pa yung kahaba, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!